Blessed morning everyone sa Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel at Facebook channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Spirit and Life Ministry, kay Pastor Albert Caslam sa buong pamilya at mga members ng The Word God's Spirit and Life Ministry. Good morning, good morning. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Spirit and Life Ministry, Facebook channel, and YouTube. So tayo po'y manalangin. So mapagpalang umaga po sa ating founder, sa lahat po ng mga pastor, sa ating founder kay Pastor Albert Caslam, sa buong pamilya ng mga members ng The Word God's Spirit and Life Ministry. Good morning, good morning. At sa mapagpalang umaga po sa ating mga pastor sa Bohol. Kay Pastor Joe Piluyo ng Bohol. So good morning sa Pastor. Kay Pastor Joe Piluyo at sa Cebu kay Pastora Safe Tinuti. Sa Claveria, Ani kay Pastor Dio. Salamat sa kanyang assistant kay Pastora Perla Catarata. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating daily preaching. So good morning po. Isang mapagpalang umaga po sa lahat po ng mga viewers, subscriber. So good morning. So tayo po manalangin sa Ama upang mayagan natin ang ating sarili sa magandang balita. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in this beautiful day with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the grateful day, with your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, na aming kaaway hindi makagawa ng sandata para gamitin ang kanyang manabi para magsalita laban sa amin dahil ang aming katuwiran ay mula lamang sa Panginoon Kristo. Thank you, Father God, sa trifold anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to refute all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Tinagapos kita, tinatalian kita, ibinabalik kita sa iyong pinanggalingan, mga espiritu ng lagnat, trangkaso, sa mga hayop na dumapo sa mga alaga, in the name of Jesus Christ of Nazareth, mga espiritu ng ubusipon, trangkaso, tinagapos kita, ibinabalik kita sa iyong pinanggalingan. Your defeated enemies through the blood of Jesus Christ. Naglinis at patawad sa lahat ng mga kasalanan sa pamamagitan ng paglati ng Panginoong Kristo kung pagdiling natanggap ng mga tao ng Diyos right now. Thank you, Father God, sa mensahe na kailangan ng mga anak. Salamat sa paggamit mo ng aking mga bibig. Nang sino man makapakinig ay hanap-hanapin nila ang iyong salita, Panginoon. Sa pamamagitan ng paggamit mo ng aking mga bibig, may kapangyarihan at buhay sa bawat makikinig. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor will see you in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po once again. Ano nga ba yung ating pagninilay-nilayan sa oras na ito? So buksan po natin ang ating Biblia na mababasa natin sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 2, verse 5, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Kaya yung ating pagninilay-nilayan, dependence on God's power. So ito yung pag-asa lamang natin sa kapangyarihan ng Diyos, na ito yung kahalagahan ng pagtitiwala lamang, yung pag-angkla natin sa ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos sa halip na umasa sa karunungan o kaalaman o lakas ng tao. So ipinapaalala nito ni Apostol Pablo bilang mga mananampalataya ng tunay na pinagmulan ng ating lakas
at uh, pagdanas ng banal na kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga panghihikayat o mga argumento o pangangatwiran ng tao. Kaya nga ito yung mga benepisyo ng pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos at ang mga halimbawa mula sa Biblia. Una, ito yung umaasa lamang tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Una, ang makakamta natin, faith becomes unshakable. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay nagiging hindi natitinag. Kapag umaasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos, ang ating pananampalataya ay nagbabatay sa hindi man nagbabagong pinagmulan. Ang karunungan ng tao ay limitado at maaaring magkamali. Ngunit ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan at sumasaklaw sa lahat. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na dapat nating pagnilay-nilayan. Kaya nga sinasabi niya, una, ito yung sinasabi na faith becomes unshakable. So mababasa natin yan sa Psalm 62 verse 6 na sinasabi sa banal na kasulatan. Sabi niya rito, tunay na siya ang aking bato at ang aking kaligtasan. Siya ang aking kuta, hindi ako matitinag. So ito ay nagpapahayag ng hindi natitinag na pagtitiwala sa Diyos bilang pinagmumulan ng lakas, proteksyon at pagpapalaya, na tinitiyak nito sa bawat mananampalataya na kasama ng Diyos bilang kanilang pundasyon at kanlungan. Maaari tayong manatiling matatag at hindi na matitinag anuman ang mga hamon na ating kinakaharap. So kaya nga't mahalaga ang paniniwala natin sa Panginoon, nakadepende lamang tayo sa Kanya. Kaya nga't ito'y sinasabi na tinitiyak sa atin bilang mga mananampalataya. Ito yung ating pundasyon at kanlungan na maaari lamang tayong magtiwala sa anumang hamon na ating kinakaharap. Kaya nga tulad na lamang nila sa halimbawa, nila Shadrach, Meshach, at Abednego. So mababasa natin yan sa Daniel chapter 3 verse 16 to 28. Basahin nyo na lamang po dahil buod lang po ang aking babanggitin. Kaya nga't mahalaga na tayo ay laging nakikinig, nagbabasa ng Biblia. Sapagkat ito yung mahalaga na lagi tayong nagbabasa. Kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na sila Shadrach, Meshach at Abednego, ito yung faith and obedience, pananampalataya at pagsunod na hindi natitinag na pananampalataya ni Shadrach, Meshach at Abednego sa Diyos na nagpakita ng pagtitiwala kahit na sa harap ng kamatayan. Dahil ito yung God's deliverance, ang mahimalang proteksyon, ay nagpapakita ng kapangyarihan at presensya ng Diyos kasama ng kanyang tapat na mga lingkod. Kaya nga ito yung sinasabi na magiging saksi tayo sa iba, ang ating pananampalataya at pagkakakilanlan ng Diyos, ang pagbunsod kay Haring Nebuchadnezzar na kilalanin ang kadakilaan ng Diyos. So kaya nga ito yung nagpapaalala sa atin na makapangyarihang kakayahan ng Diyos na magligtas at ang kahalagahan ng paninindigan matatag sa pananampalataya sa ilalim ng panggigipit. So kaya nga sila Shadrach, Meshach at Abednego, ito yung halimbawa ng kanilang pananampalataya na hindi natitinag. So ano pa yung God's power? God's power transcends human limitation. So ito yung kapangyarihan ng Diyos ay lumalampas sa mga limitasyon ng tao. Ang karunungan ng tao ay kadalasang nabigo sa harap ng mga hamon. Ngunit nagagawa ng kapangyarihan ng Diyos ang tilang imposible. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagpapahintulot sa atin na malampasan ang mga hadlang na higit sa ating kakayanan. Kaya nga sinasabi niya sa Mateo 19 verse 26,
tingnan sila ng ating Panginoon Kristo at sinabi, imposible sa tao, ngunit posible sa lahat ng bagay sa Diyos. So kaya nga, ito yung sinasabi ng pagtuturo ng Panginoong Kristo tungkol sa kaligtasan at kaharian ng Diyos na binibigyan din ito na bagamat ang ilang mga bagay ay maaring lampas sa kakayahan ng tao, walang anuman ang hihigit sa kapangyarihan ng Diyos, na ito'y nagsisilbing paalala na magtiwala lamang tayo sa walang limitasyong kakayahan ng Diyos, lalong-lalo na sa mga kalagayang tilang hindi lampasan ng mga pamantayan ng tao. Kaya nga, tulad na lamang sa halimbawa ni Gideon. Si Gideon ay pinangungunahan ng isang maliit na hukbo, 300 kataong lalaki, nagtagumpay laban sa Midianite na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ang lakas ng tao ang nagtitiyak ng tagumpay. So, hindi sa lakas ng tao. Kaya basahin niyo na lamang po sa Judge, chapter 7, verse 7 to 22. So, basahin niyo na lamang po, napakahaba po nito. So, kaya nga't mahalaga na tayo nagtitiwala lamang sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat tulad ng mga halimbawa natin sa Biblia, na ito yung God's power and weaknesses. So, ibig sabihin, tulad nila Gideon, na ito yung sinasabi na So kaya nga, sorry na, laglag. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na dapat lamang tayo magtiwala. Tulad nila Gideon, ito yung kapangyarihan. Excuse me. Gumagamit lamang sila ng sinasabi dito sa banal na kasulatan na ang Diyos ay 300 na lalaki upang talunin ng isang malaking hukbo na nagpakita ng ang tagumpay ay dumarating lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at hindi sa lakas ng tao. So kaya nga ito yung pananampalataya at pagsunod na sinunod ni Gideon ng tagubilin ng Diyos kahit na tila hindi karaniwan. Nagtiwala siya na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. So kaya nga't mahalaga na God's encouragement na tinitiyak ng Diyos kay Gideon sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga pangyayari tulad ng narinig na panaginip upang patibayin ang kanyang pagtitiwala sa misyon. So kaya nga ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagkalito at pagkatalo ng mga Midianite ay dulot ng Diyos na nagpakita ng kanyang kontrol sa lahat ng sitwasyon. So, ang kontrol ay sa Diyos ang lahat. So, kaya nga dapat lamang tayo magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa bawat sitwasyon ng ating buhay. So, kaya nga ito yung kapangyarihan na nagpapaalala sa atin, magtiwala lamang tayo sa plano ng Diyos kahit na tilang imposible ito sa pamantayan ng tao. So ano pa ang tinuturo sa bawat isa sa atin? Ito yung God's power, divine guide, wisdom lead to true understanding. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, ang banal na karunungan ay humahantong sa tunay na pagkaunawa. So ang pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos ay tumutulong sa atin na makita ang mga sitwasyon na may banal na pananaw. Ang karunungan ng tao ay maaaring maging mapaninlang. Ngunit ang pagkaunawa ng Diyos ay perpekto. Kaya nga dapat lamang tayo magtiwala sa Diyos sapagkat sinasabi nga niya sa Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Complete trust in God. So, kailangan nating magtiwala ng ganap. Ang mga mananampalataya ay tinawag na ganap na umasa lamang sa Diyos, hindi sa kanilang sariling limitadong karunungan or pangunawa. So, ito yung
kasama sa pagtitiwala ang pagsuko ng kontrol at pagkakaroon ng pananampalataya sa plano ng Diyos sapagkat sabi pa niya sa Proverbs 3 verse 6, "In all your ways submit to Him and He will make your path straight." So ibig sabihin sa lahat ng ating mga lakad, tayo magpasakop, submission in every area of our life. In all your ways. So ibig sabihin, ito'y nagbibigay ng walang bahagi ng buhay ang hindi nalilibre sa pagpapasakop sa patnubay ng Diyos. So kaya nga ito yung kabilang dito ang mga desisyon, action at saloobin. Kaya ito'y sinasabi na patnubay at direksyon ng Diyos. Kapag tayo nagtitiwala, nagpapasakop tayo sa Diyos, dinadirect niya tayo sa tamang direksyon. Kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na patnubay at direksyon ng Diyos. Kapag tayo nagtitiwala, ang Diyos ay nangangako, naggagabayan tayo, naggagawing tuwid, malinaw at naayon sa kanyang kalooban ng ating mga landas. So kaya nga ito'y sinasalamin ng katapatan, kapangyarihan sa pamumuno sa kanyang bayan. So ano ang dapat nating gawin bilang mga believers? So kailangan natin na trust, magtiwala ng buong buo, ganap. Hayaan na magtiwala, huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Magtiwala lamang tayo sa karunungan at pagmamahal ng Diyos. Kailangan natin na submit in all areas. So, ibig sabihin, hanapin natin ang patnubay ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay mula sa malaking desisyon hanggang sa araw na pagpili. So, kaya nga, kapag ginawa natin ito, makakapagpahinga tayo sa patnubay ng Diyos na hindi tayo nag-aalala. Dahil tayo nagtitiwala na aakayin tayo ng Diyos sa tamang direksyon kahit na hindi kaagad malinaw ang daan. So kaya nga ito'y isang walang hanggang paalala na magtiwala lamang tayo sa kapangyarihan ng Diyos at pahintulutan siya na gabayan ng ating buhay na nagdadala ng kapayapaan at katiyakan sa kanyang katapatan. So kaya nga't mahalaga na tayo nagtitiwala tulad na lamang sa halimbawa ni Joseph. Si Joseph ay isang halimbawa ng pagtitiwala niya sa Diyos na sinasabi dito, basahin niyo na lamang po sa Genesis chapter 15, chapter 41 verse 15 to 40. Ito yung nang binigyang kahulugan ang mga panaginip ni Paraon, umasa si Joseph sa karunungan ng Diyos, hindi sa sarili niya, na nagresulta ng kaligtasan ng maraming buhay sa panahon ng matinding tagutom. Sapagkat si Joseph, siya ang umasa sa Panginoon. So ibig sabihin kahit anong paghihirap na naranasan ni Joseph, siya'y nakulong, siya'y pinagbili ng kanyang mga kapatid, siya'y umasa lamang sa Panginoon. Kaya siya'y nagtagumpay, siya yung namamahala ng mga kayamanan ni Paraon. So kaya nga ito'y mahalaga na tayo'y magtiwala lamang. Kaya ano pa ang tinuturo sa atin? God's power, faith empowered by the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang pananampalataya na pinlakas ng Banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagana sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ito'y nagbibigay daan sa mga mananampalataya na mamuhay ng matagumpay at maisakatuparan ang kanyang mga layunin. So kung may banal na espiritu tayo, siya ang magpapaalala sa bawat salita ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng mga salita ng Ama. Ang pagsisikap ng tao lamang ay hindi makakamit kung ano ang magagawa ng Espiritu sa pamamagitan natin. So, hindi natin kayang gawin ang pinagagawa ng layunin ng Ama kung wala sa atin ang banal na Espiritu. So, kaya nga ito'y mahalaga na tayo lagi nagbabasa ng Biblia. So, kaya sinasabi niya sa Zechariah chapter 4 verse 6, hindi sa pamamagitan ng lakas o sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao, ngunit kundi sa pamamagitan
ng aking espiritu, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So kaya nga hindi natin kayang gawin ang salita ng Diyos kung wala sa atin ang banal na espiritu ng Diyos. Dahil siya lamang ang gagawa nito sa loob natin sapagkat ang banal na espiritu ay nananahan sa bawat puso, bawat buhay ng bawat mananampalataya kung ina-acknowledge natin siya. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe tulad na lamang sa halimbawa ni Apostol Pablo. Sabi niya rito, si Apostol, pagkatapos ng pag-akyat ng Panginoon Kristo sa langit, halimbawa ng mga apostol, ang mga apostol ay puspos ng banal na espiritu, ay buong tapang na naghahayag ng ebanghelyo, nagsasagawa ng mga himala at umakay sa maraming mananampalataya. So kaya kung wala sa atin ang banal na espiritu ng Diyos, hindi natin kayang maisakatuparan, hindi natin kayang gawin ang banal na kasulatan. Hindi maniniwala kung wala ang banal na espiritu sa buhay ng isang tao, hindi niya kayang gawin, hindi niya kayang sundin ang salita ng Diyos sapagkat ang banal na Espiritu Santo ang kumikilos sa loob natin kaya natin nagagawang sumunod sa salita ng Diyos. Kung hindi natin kayang gawin ang salita ng Diyos, ibig sabihin wala sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos sapagkat walang patay na gumagawa. Dahil kung patay ang Espiritu ng Diyos sa iyong buhay, hindi mo kayang sundin ang salita ng Diyos. Dahil maraming patay na espiritual na hindi nila kayang sundin. Kahit ilang taon kang nag-aaral dyan ng Biblia, kung patay ang Espiritu, hindi mo kayang sundin ang salita ng Diyos. So kaya nga't mahalaga na yung banal na Espiritu ay buhay sa bawat mananampalataya. So kung buhay, lahat ng salita ng Diyos kaya nating sundin. Hindi tayo magiging against sa salita ng Diyos. Kaya ano ang dapat nating, ito yung God's power. Confidence in God's power brings peace. So ibig sabihin, ang pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan. Pinapalitan ng pananampalataya ang sa kapangyarihan ng Diyos ang takot at pagkabalisa ng kapayapaan. Maaari tayo magtiwala na siya ang may kontrol at gagawin ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Kaya nga sinasabi niya sa Isaiah 26 verse 3, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you." Sabi ng banal na kasulatan. So kaya nga't mahalaga na tayo nagtitiwala lamang sa salita ng Panginoon. Sapagkat ito yung pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan. Kaya nga't sinasabi sa banal na kasulatan sa Isaiah 26 verse 3 na perfect peace. Ibig sabihin, panatilihing ganap na kapayapaan. So kaya nga't ito yung sinasabi, ang pangako ng kapayapaan para sa mga nananatiling nakatutok at nagtitiwala sa Diyos. Na binibigyan din ito na ang tunay at pangmatagalang kapayapaan ay nagmumula lamang sa isang matatag na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa halip na sa pangyayari o pagsisikap ng tao or sa tao. So kaya nga ito yung tulad na lamang sa halimbawa ng ating Panginoon Kristo na pinakalma niya ang bagyo. Pinatahimik niya ang bagyo, ang mga disipulo ay natakot para sa kanilang buhay sa panahon ng isang bagyo. Ngunit ipinapakita ng ating Panginoon Kristo ang kapangyarihan sa kalikasan na nagpakalma at nagtuturo sa kanila na magtiwala lamang sa Panginoong Kristo. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na mababasa natin yan sa Mark Chapter 4, verse 35 to 41, basahin niyo na lamang po, na pinatahimik ng Panginoon Kristo ang unos na nagdulot ng kapayapaan sa natakot na mga disipulo. Ang gawang ito ay sumasalamin sa kanyang kapangyarihan na magdala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan, kung paano ang sakripisyo ay nagdudulot ng espiritual na kapayapaan. So kaya nga, ito yung huwag tayong matakot
Ang bagyo, isang biglaan, marahas na unos na bumangon, nagbabantang lulubog ang bangka. Ang Panginoong Kristo gayunpaman ay natutulog lamang siya sa hulihan. Ngunit ang mga disipulo ay natakot para sa kanilang buhay at ginising ang Panginoong Kristo na nagtatanong kung nagmamalasakit ba siya sa kanilang mga panganib. So kaya nga ito yung pinakalma ng Panginoong Kristo at sinaway ang bagyo. Inutusan ng hangin at ang mga alon ay tumahimik, ang bagyo ay huminto at ang dagat ay naging kalmado. So kaya nga ito yung reaksyon ng disipulo na tinanong ng Panginoong Kristo ang takot at kawalan ng pananampalataya ng mga disipulo. So ang mga alagad ay namangha at nagtanong kung sino ang Panginoong Kristo na kinikilala ng ang kanyang kapangyarihan sa kalikasan. So kaya nga ito yung sinasabi na nagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoong Kristo sa kalikasan na itinatampok ang kahalagahan ng pananampalataya sa kabila ng mga unos. So kaya nga ito'y sinasabi na pagkakaiba sa pagitan ng takot ng tao at ang banal na kapangyarihan ay nag-aanyaya sa pagmuni-muni, pagtitiwala lamang sa pangangalaga at kapangyarihan ng Diyos. So dapat lamang tayo magtiwala sa pangangalaga at kapangyarihan ng Diyos. Kaya kahit na anumang mga pagsubok, tayo'y magtiwala lamang sa Diyos. Sapagkat ito yung kapangyarihan ng Panginoon sa bawat mananampalataya kapag tayo nananatili. Kaya ano pa ang tinuturo sa atin? God's power validates the gospel. Ibig sabihin, pinatutunayan ng kapangyarihan ng Diyos ang ebanghelyo, ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala, pagbabago ng buhay, at sagot ng panalangin ay nagpapatunay sa katotohanan ng ebanghelyo na umaakay sa lahat ng sumasampalataya. So kaya nga't mahalaga na tayo ay nagtitiwala lamang sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo sapagkat ito yung sinasabi niya sa banal na kasulatan sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." So ito yung kapangyarihan ng Diyos. Kapag tayo nang sumasampalataya ang salita ng Diyos, ay lumalabas ang kapangyarihan kapag tayo sumasampalataya. So hindi lalabas ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon kung hindi tayo maniniwala. So kaya nga ito yung mahalaga, ang pananampalataya natin na naghahayag na hindi natitinag na pagtitiwala tulad ni Apostle Pablo sa Ebanghelyo, ang pagbabago ng kapangyarihan ng mensahe ng kaligtasan ng Diyos na magagamit ng lahat ng naniniwala, anuman ang kanilang pinagmulan. Kaya nga tinihikayat tayo na ang katapangan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo at pagtitiwala sa kakayahan ng Diyos na magdala ng buhay na walang hanggan. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Apostle Pablo, ang pagtitiwala ni Apostle Pablo sa kapangyarihan ng Diyos sa halip na kahusayan sa pagsasalita, nakitang-kita ang kanyang pangangaral at mahimalang umakay sa marami sa Panginoon Kristo. Kaya nga't sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 4, "Ang aking mensahe at ang aking pangangaral ay hindi sa matalino at mapanghikayat na mga salita, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos." So kaya nga't ito'y mahalaga na sinasabi sa banal na kasulatan. So kaya nga't ano pa ang tinuturo sa banal na kasulatan? Ito yung sumasalamin sa kababaang loob at pananalig ni Apostle Pablo sa karunungan ng Diyos at hindi sa karunangan or kahusayan ng tao. Na binibigyan din ito ang bisa sa pagbabahagi ng Ebanghelyo na nagmumula lamang sa kapangyarihan ng tunay na Espiritu ng Diyos na nagpapatunay
sa mensahe at nakakaapekto sa mga puso at isipan ng mga mananampalataya. So kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na at nakakaapekto sa mga puso at isipan ng higit sa kung ano ang maaaring makamit ng pagsisikap ng mga tao. So hindi ito makakamit ng pagsisikap ng tao. Ano pa ang tinuturo sa atin? Spiritual growth through God's power. So ibig sabihin sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng Diyos, ang bawat mananampalataya ay lumalago sa espiritual, nagiging higit na katulad ng ating Panginoon Jesucristo at tinutupad ang kanilang layunin ibinibigay ng Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan sa Ephesians chapter 3 verse 20, ngayon sa Kanya na may kakayahang gumawa ng di masusukat kaysa lahat ng ating hinihiling or iniisip ayon sa Kanyang kapangyarihan na gumawa sa atin. So ano pa ang tinuturo sa verse 21? Sumasa Kanya nawa ang kaluwalhatian ng Iglesia at ang Panginoon Jesucristo sa lahat ng salinlahi magpakailanman. So ito yung walang limitasyong kapangyarihan ng Diyos na gumagawa ng higit sa pangunawa or inaasahan ng tao. So kaya nga ito'y sinasabi na pinaalalahanan tayo bilang mga mananampalataya na magtiwala lamang sa kakayahan ng Diyos na magawa ang higit pa sa kanilang iniisip at bigyan siya ng kaluwalhatian para sa mga gawa sa lahat ng henerasyon. Ito'y makapangyarihang pagpapahayag ng papuri at pagtitiwala lamang sa kadakilaan ng Diyos. So kaya nga dapat lamang tayo magtiwala sa kadakilaan ng Diyos. Tulad na lamang sa halimbawa ni Peter. Si Pedro mula sa isang natatakot na disipulo itinanggi ang Panginoon Jesucristo tungo sa isang matapang na apostol na mangangaral na may kapangyarihang pagkatapos umasa lamang sa banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga, tulad ni Apostol Pablo, siya ay isang mangungusig. Apostol Pedro, si Peter, itinanggi niya, ngunit nung makatagpo niyang Panginoon Jesucristo, siya ay nabago. So kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung kapag umasa tayo sa kapangyarihan ng Diyos, tayo binibigyan ng kapangyarihan upang maging matapang sa pagpapahayag ng magandang balita. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ito yung dapat nating isabuhay sa bawat aspeto ng ating buhay. Kailangan nating manalangin para sa kapangyarihan ng Diyos. Regular tayong manalangin na palakasin ang ating pananampalataya at gagabayan tayo sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. At kailangan natin na study His Word. Kailangan lagi natin tayong nagbabasa. Buuin ang ating pangunawa sa pangako at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. So hindi tayo maniniwala kung wala ang salita ng Panginoon sa atin. Hindi natin kayang tuparin ang salita ng Diyos kung hindi natin alam kung ano ang salita ng Diyos sa atin. So kaya nga sa pamamagitan ng pagninilay-nilay ng magandang balita, dito natin mauunawaan ang salita ng Diyos, ang Kanyang pangako, kapangyarihan, sa pamamagitan lamang ng pagnilay-nilay natin sa kasulatan. So mahalaga na lagi tayong nagninilay-nilay. So kaya nga makikita natin kung sino talaga ang nagninilay-nilay ng magandang balita. So kaya nga't mahalaga na lagi tayong nakikinig. So kailangan natin na muni-muni ng salita ng Diyos. So kailangan din natin na surrender control. Ibig sabihin magtiwala tayo sa Diyos sa mga hamon na hindi natin kayang harapin ng mag-isa. At kailangan natin ang Diyos para sa Kanyang kontrol. Kaya dapat magpatotoo tayo sa kapangyarihan ng Diyos, ibahagi ang ating mga karanasan sa gawain ng Diyos sa ating buhay upang mahikayat ang iba. So kaya nga bilang mga mananampalataya, tayo umasa lamang sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan, na ito'y nagpapaalala sa bawat
isa sa atin ang ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, sa kanyang lakas, karunungan, nararanasan natin ang kapayapaan, tagumpay, kaunlaran, at pagpapala at espiritual na pag-unlad. Ang kapangyarihan ng Diyos ay ang pundasyon ng hindi natitinag na pananampalataya na nagbibigay daan sa atin na madaig ang mga hamon at matupad ang kanyang layunin sa ating buhay. So kaya nga bilang mga mananampalataya, tulad ng mga halimbawa sa Biblia, ito'y lubos na umasa lamang sa kapangyarihan ng Diyos kaya sila ay nagtagumpay. Kaya nga't mahalagang mensahe na tayo ay magtiwala lamang tayo sa kapangyarihan ng Diyos, umasa lamang tayo sa Kanya, at huwag tayong umasa sa lakas ng tao. So kaya nga ito dahil ang ating kalaban ay hindi natin nakikita. Ito yung sinasabi na sapagkat ang ating pakikipagbakay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga otoridad, laban sa kapangyarihan ng madilim na sanlibutan ito, at laban sa espiritual na puwersa ng kasamaan sa makalangit na kaharian. So kaya nga, tayo magtiwala lamang sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat ang ating kalaban ay espiritual. So kaya nga kung nais natin na tayo magtitiwala lamang sa kapangyarihan ng Diyos, ito lamang ang tanging paraan na tayo magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Siya ang ating buhay, siya ang ating Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin na tayo isinusuko natin na hindi natin kaya na mag-isa, kundi kailangan natin ang Panginoon Kristo sa ating buhay. Maaari natin siyang tanggapin sa ating buhay, na siya ang nagmamay-ari ng ating buhay, maging anuman ang iyong katayuan, anuman ang iyong pinalalagyan sa lipunan, lahat tayo'y magpasakop sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin ito, repeat after me, Heavenly Father, alam kong pinaghiwalay ako sa aking kasalanan mula sa salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoon Jesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa iyo sa salita at sa gawa. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inaanyayan kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po maghari sa trono ng aking buhay at sulat mong aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sa tayo manalangin, yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat ang salitang pinaalala mo sa amin na kami umuasa lamang sa kapangyarihan mo at hindi kami umaasa sa sariling naming lakas. Kaya salamat, Ama, na punong-puno kami ng biyaya at tagumpay dahil kami umaasa lamang sa iyo. Thank you, Father God, siksik, liglig at umaapon ng pagpapala na mabubuhay lamang kami sa pananampalataya 120 years sa punong-puno ng biyaya, punong-puno ng iyong pag-ibig, walang pagkukulang sa mga pagpapala, spiritual, physical na pagpapala, emotional na pagpapala, na wala ng sapat na silid na kalalagyan. At salamat, Panginoon, sa pagpapadala mo ng million viewers, subscriber sa ating YouTube channel and Facebook. At salamat sa pagpapadala mo rito ng mga tupa. Thank you, Father God. I am willing to train and to make your disciple, Father God. Salamat, Ama. Ikaw ang nagpapatubo sa lahat ng mga tupa na darating dito. Salamat, Ama. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. You're the best shepherd, you're the great physician, you're the best provider. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. God bless.